So what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today nakatapos na naman tayo ng isang project, Marvel Legends custom repaint na Punisher Hulkbuster, okay? So video tutorial starts in 3, 2, 1, let's go! Thank you very much client, brother Shy J, for this very cool na project natin. Thank you very much brother, see you soon. Alright, so first step, we are going to spray the action figure with Bosny number 4 flat black. Ito yung magiging primer natin. And then ito na magiging status niya, flat black na siya, tapos meron ng very porous na yung material natin. So kakapit na dyan lahat ng paints na i-apply natin. Gumamit din ako ng multiple thin coats para makover yung buong surface area ng action figure. Now I'm using Hero Paints metallic na gunmetal paint para makapag-add tayo ng texture, ng highlights, and ma-define yung surface details. So ginagawa ko dito dry brushing technique. Pwede rin kayo gumamit ng hair blower para mas mabilis matuyo yung mga paints. Okay, water-based primer matte black and gray na yung next na gagamitin natin for the next layer. So ang gagawin natin dito ay gray camouflage. So yun yung gusto ni client, dark gray camouflage na paint scheme or paint na custom repaint. Okay, so if you break down the camouflage pattern, so layer by layer lang yung gagawin natin. So dark muna, dark na colors, dark na layer. So usually kasi pag camouflage parang ang complicated niya kapag titingnan mo siya ng macro. Pero kapag nag-zoom in ka o kaya sineparate mo yung mga layers, combination siya ng mga separate na mga color layers. So first, yun nga, dark. Tapos, ayan, natapos na natin yung dark layer, darkest na gray. Tapos susunod lighter gray, and then the next lighter gray ulit. So ganun lang yung technique ganun lang yung ginagawa kong technique sa pag-apply ng mga camouflage ng mga patterns. Darkest color first, and then lighter color, and then a lighter color. I'm using a round brush. Ito mas fine na yung ano rito yung application dito ng pintura. Kasi dun sa first layer, talagang makover lang yung area ng ng action figure. You don't really need to think about yung saan lalapat yung shape na ganito, saan lalapat yung curve na shape, dapat ba ganito yung sukat. Hindi naman na. I think let the paint do the work. Kasi kung pwede kayo mag-practice muna sa paper para malaman nyo rin kung ano yung rehistro ng kulay, para lang masanay din yung kamay natin sa sa pag-paint dun sa action figure. And don't worry kapag minsan nagkakamali kayo. Ako marami rin akong mali. Pwede naman patungan yan pwede mo nyo namang i-revise, pwede nyo patungan ng paint. You can always revise things, kaya don't be afraid. Yan ang unang-una kong sinasabi sa mga gustong mag-repaint din, na wag kayo matakot. Eliminate fear and be courageous sa pagpipinta. If you do that, the paint will do the work for you. Okay, dito naman sa Gatling gun, gumawa tayo ng gradient starting from magenta, violet, intense violet, and blue. And then for this, gumamit din ako ng fluorescent na paints para naman merong glow effect itong mga rocket effects. Tapos dito we are going to use naman silver para lang magkaroon tayo ng mga mas metallic na mga parts, kasi lumulubog na talaga yung natin yung mga armor details Tapos dun sa skull nagpaint din tayo ng white.
And then after everything, pag tapos na, nisprayan ko na rin ito ng top coat na Bossny number 191 flat clear. Tapos yung mga red na yan mga ma'am sir, ano yan, fluorescent red. So it will glow under blue lights. So if you shine a light on it, para siyang nag-glow. Ayun no, yung sa ilalim ng skull meron din siyang arc reactor doon. So gusto ko yung ginawa ni Marvel Legends dito. Very nice. Thank you din Brother Shai for this project. Thank you for the opportunity to have this custom repainted for you. So yun lang mga ma'am sir, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.